Ang kasong ito ay mula sa isang lugar sa Bihar na tinatawag na Patna. Ang kasong ito ay tungkol kay Shehnaz Parveen at Mohammad Zafaruddin. Si Shehnaz ay lumaki sa Patna na napapaligiran ng kanyang mapagmahal na pamilya. Nang magdalaga ang kanyang mga magulang ay nagpasya na oras na upang mahanapan siya ng isang angkop na asawa. Gusto nila ng isang tao na hindi lamang may mahusay na pinag-aaralan, ngunit may maganda ring trabaho. Isang lalaking makapagbibigay kay Shehnaz ng maginhawang buhay at kaligayahan. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan nila si Mohammad Zafaruddin, isang binata mula sa Lakhisaray, isang bayan na hindi kalayuan sa Patna. Si Mohammad Zafaruddin ay isang electrical engineer na nakakuha ng isang prestigyosong trabaho sa Saudi Arabia. Nakita ito ng mga magulang ni Shehnaz bilang isang magandang pagkakataon at magandang palatandaan na kaya niyang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang anak. Sumang-ayon din naman ang mga magulang ng binata na perfect match ang dalawa. Isang marangyang kasal ang naganap at pagkatapos ng selebrasyon, nagsimula ang bagong kasal sa kanilang masayang buhay mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, nagpasya si Zafaruddin na umalis sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia. Lumipat siya sa Noida kasama si Shehnaz at ang kanilang dalawang anak na lalaki na naghahanap ng panibagong simula na mas malapit sa kanyang pamilya. Sa loob ng 2 taon na nirahan sila sa Noida, umaayon sa ritmo ng kanilang bagong buhay. Ngunit habang papalapit ang Mayo, dala ng kapistahan ng Eid, iminungkahi ni Zafaruddin na oras na para bumisita sa bahay nila sa Patna. Matagal na silang hindi nakakauwi doon at sa nalalapit na Eid, sa tingin niya ay perpektong okasyon ito para bumisita. Bukod pa rito, nagtayo si Zafaruddin ng bahay sa Patna, sa tabi mismo ng bahay ng mga magulang ni Shehnaz, gamit ang perang maingat niyang naipon sa mga taon niya sa Saudi Arabia. Ang desisyon na ipagdiwang ang Eid sa kanilang bagong tahanan ay nagdala ng saya sa buong mag-anak. May 1, 2022, sumakay sila ng flight mula Delhi patungong Patna na puno ng pananapik. Kinabukasan gabi ng May 2, inilabas ni Zafaruddin ang kanilang mga anak para sa pamimili. Marahil ay para bumili ng ilang mga espesyal na regalo para sa nalalapit na pagdiriwang. Kinagabihan naghanda si Shehnaz ng isang marangyang hapunan kasama ang paborito ni Zafaruddin na chicken biryani. At pagkatapos kumain ng hapunan ay natulog na ang mag-anak. Kinabukasan na unang nagising ang panganay na anak ni Zafaruddin. Dahil sa pagkabalisa, pumunta siya sa silid ng kanyang ama. Pagkabukas niya ng pinto, talagang nakakatakot ang kanyang nakita. Ito ay ang walang buhay na katawan ng kanyang ama na nakahandusi sa sahig. Sa tabi ng ama ay isang pressure cooker na puno ng dugo. Parang ang pressure cooker na ito ang ginamit bilang sandata. Sa sobrang pagkabigla, napasigaw ang anak sa takot. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong bahay. Ang kanyang inang si Shehnaz at ang iba pang miyembro ng pamilya ay sumugod sa pinangyarihan. Hindi nagtagal ay nagtipon ang mga kapitbahay at mabilis na kumalat ang balita. Isang araw ito bago ang pagdiriwang ng Eid, panahon sana para sa kasayahan. Ngunit ang bahay ay napuno na ngayon ng matinding kalungkutan at ang pagdiriwang ay naging panahon ng pagluluksa. Mabilis din nilang tinawagan ang mga pulis na agad namang dumating. Kinuha ang kustodiya ng katawan at ipinadala ito para sa isang post-mortem examination. Nagsimula din kaagad ang investigasyon. Sinimula ng pulisya na tanungin ang mga miyembro ng pamilya at mga kapitbahay upang mangalap ng mga clues. Nang makausap nila ang panganay na anak, sinabi nito sa kanila na maaga siyang nagising at pumunta sa silid ng kanyang ama para lang matagpuan doon ang wala ng buhay nitong katawan. Tinanong naman ng mga pulis si Shehnaz upang ipaliwanag nito kung ano ang nangyari noong gabing yun. Nagsimula siya sa pagsasabing nung nakaraang gabi, sabay silang lumabas para mamili para sa Eid. Pagka-uwi ay naghapunan silang mag-anak at parang normal lang naman ang lahat. Pero bandang 3:03 ng madaling araw, bigla siyang nagising sa kakaibang ingay. Nagtataka at nag-aalala, bumangon siya sa kama at lumabas ng kanyang silid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkalabas niya ay bigla siyang inatake ng 2 estranghero.
Hinawakan siya ng mga ito at hinablot ang kanyang alahas. Isa sa kanila ay tinakpan ng kanyang ilong. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kamay nito. At bago niya namalayan, naging itim ang lahat at nawalan siya ng malay. Sa una, hinala ng pulisya na ito ay isang kaso ng pagnanakaw. Ngunit isang bagay ang kakaiba. Maliban sa kwintas ni Shehnaz, walang ibang ninakaw sa bahay. Dahil dito ay naghinala ang mga pulis. Bakit tatapusin ng mga magnanakaw ang isang tao nang hindi kumukuha ng anumang bagay na may halaga? Nagsimulang mag-isip ang mga otoridad ng ibang motibo. Ipinahihiwatig nito na ang mga umatake ay hindi dumating para lamang pagnakawan ng bahay, kundi maaaring dahil sa personal na sama ng loob o galit. Pagkatapos ay sinimulang tanungin ng pulisya ang lahat. Sinusubukang maghukay ng anumang posibleng mga leads. Natuklasan nila na si Zafaruddin, asawa ni Shehnaz, ay ginugol ang halos buong buhay sa labas ng Bihar na nagtatrabaho sa malayo. Dahil dito wala siyang masyadong kakilala o kaibigan sa lugar at sa pagkakaalam ng lahat ay wala rin siyang kaaway. Hindi napigilan ng mga pulis na maghinala dahil sa kabila ng pera at alahas sa bahay, wala namang kinuha. Upang maghukay pa ng mas malalim, sinimulan nilang maingat na suriin ang lahat ng posibleng paraan na maaaring may pumasok o lumabas ng bahay. Matapos suriing mabuti na pagtanto nila na ang tanging paraan upang makapasok sa bahay ay sa pamamagitan lamang ng main door, walang ibang pasukan o labasan. Wala ring mga palatandaan ng sapilitang pagpasok, walang mga pintong nasira, walang mga bintanang nabasag at walang mga kandadong pinakialaman. Tila ba't kung sino man ang pumasok sa bahay ay nakapasok ito ng walang anumang kahirap-hirap. Iminumungkahi na ang salarin ay maaaring pamilyar sa loob ng tahanan. Itinaas nito ang nakakaligalig na posibilidad na ang responsable ay maaaring isang tao mula sa loob ng pamilya. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong kay Shehnaz at sa iba pang miyembro ng pamilya, wala pa ring malinaw na sagot ang pulisya. Determinado silang humanap ng leads, kaya hiniling nila kay Shehnaz ang kanyang mobile phone para palawakin ang kanilang investigasyon. Walang pag-aalinlangan namang iniabot ni Shehnaz ang kanyang mobile phone na binanggit niyang regalo mula sa kanyang asawa. Maingat na sinuri ng pulisya ang cellphone at sinuri ang mga talaan ng tawag nito, umaasang makahanap ng mga clues. Ngunit kahit pagkatapos nito wala rin silang mahanap na kahina-hinala. Gayunpaman malakas pa rin ang hinala ng mga otoridad na maaaring miyembro ng pamilya ang tunay na may sala. Napakabata pa ng dalawang anak ng mag-asawa para magawa ang ganoong uri ng krimen, kaya't mabilis silang ibinukod bilang mga suspitsado. Kahit na posible para sa mga krimen na gawin sa anumang edad, ang pangunahing focus ng pulisya ay pagtuunan ng pansin si Shehnaz. Nagpasya silang mag-imbestiga ng tahimik, pakikipag-usap sa mga kapitbahay at pagtatanong sa mga kamag-anak nang hindi nagtataas ng labis na atensyon. Tinanong nila ang lahat mula noong ikasal sina Shehnaz at Zafaruddin hanggang sa kung bakit umalis si Zafaruddin sa trabaho niya sa Saudi Arabia at umuwi sa India at kung bakit pinili din itong manirahan sa Noida. Sa kanilang pagtatanong may nalaman ang mga pulis na kakaiba. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na dumating si Zafaruddin upang ipagdiwang ang Eid malapit sa tahanan ng pamilya ni Shehnaz. Hindi nila maiwasang magtaka kung bakit niya naisipang gawin ito ngayon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang lumabas ang higit pang mga detalye. Mga kwento tungkol kay Shehnaz at sa kanyang nakaraan na nagdagdag ng mga layers ng pagiging komplikado sa kaso. Nalaman ng mga pulis na noong nag-aaral pa si Shehnaz ay may nobyo itong nagngangalang Kamal. Matagal din silang naging magkasintahan at nang maglaon ay naging usap-usapan sa buong school campus ang kanilang relasyon. Madalas silang naglalakad ng magkahawak kamay na hindi sinang-ayunan ng maraming tao. Ang isyu ay nakarating sa mga guro at di nagtagal ay sa punong guro. Napag-alaman na mayroong isang lalaki at isang babae na hayagang nagpapakita ng kanilang romantikong relasyon na nakakaapekto sa ibang mga estudyante. Ipinatawag ng prinsipal ang magkabilang mga magulang at ipinaliwanag na ang pag-uugali ng kanilang mga anak
ay nagpapakita ng masamang halimbawa para sa iba. Binalaan silang ito ay panahon para sa pag-aaral at hindi para sa mga ganoong gawain. Gayunpaman nang hindi nagbabago ang pag-uugali ng dalawa, pinatalsik sila sa paaralan. Pagkatapos nito, pumasok si Shehnaz sa ibang paaralan, samantalang si Kamal ay saglit na nagpatuloy sa pag-aaral sa ibang lugar. Nang maglaon ay nagpasya si Kamal na magsimulang magtrabaho upang makaipon ng sapat na pera para pakasalan si Shehnaz. Pareho na silang hindi na nag-aaral noon at ang kwentong ito ay alam ng mga kapitbahay at ng mga tao sa paligid. Sa huli, natuklasan ng pamilya ni Shehnaz ang relasyon nila ni Kamal. Ngunit nagkaroon ng malaking problema, ito ay ang pera. Mayaman ang pamilya ni Shehnaz, samantalang si Kamal ay galing sa mas mahirap na background. Dahil dito, hindi nakikita si Kamal bilang angkop na kapareha para sa kasal, lalo na dahil wala naman siyang maayos na trabaho. Para sa kanila, walang magulang ang gugustuhing ipakasal ang kanilang anak na babae sa isang taong walang matinong hanap buhay. Sa paglipas ng panahon, lalong nag-alala ang pamilya ng dalaga na ang relasyon ni Shehnaz kay Kamal ay maaaring makapinsala sa kanyang mga pagkakataon ng magpakasal sa iba. Kaya nagsimula silang maghanap ng perfect match para kay Shehnaz. Ngunit ang paghahanap ng isang tao sa malapit ay mahirap dahil lahat ng tao sa kapitbahayan ay alam ang tungkol sa kasaysayan nila ni Kamal mula pa noong mga araw na nag-aaral pa sila. Sa wakas, sa pamamagitan ng ilang kamag-anak, nalaman ng mga magulang ng dalaga ang tungkol sa isang binatang nagngangalang Muhammad Zafaruddin. Isa siyang electrical engineer na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. May magandang kita at mayroong matibay na reputasyon. Nang makilala ng pamilya ng binata si Shehnaz, mabilis silang pumayag sa proposal. Ang kasal ay isinaayos at nag-isang dibdib sina Shehnaz at Zafaruddin. Pagkatapos ng kasal ay bumalik si Zafaruddin sa Saudi Arabia at naiwan ang kanyang asawa sa Patna. Samantala, muling nakipag-ugnayan si Shehnaz sa kanyang dating kasintahang si Kamal. Unti-unti naging malapit ulit sila. Ginugol ni Zafaruddin ang halos buong taon, 11 buwan sa Saudi Arabia at umuuwi lang ng 1 buwan tuwing bakasyon. Kaya nanatili siyang walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Sa panahong ito, nagkaroon sila ng 2 anak ni Shehnaz. Dahil sa hindi madala ni Zafaruddin ang kanyang pamilya sa Saudi Arabia, nagpasya siyang bumili ng 1 piraso ng lupa sa tabi ng bahay ng kanyang mga biyanan at nagtayo ng isang magandang tahanan doon. Ang kanyang ideya ay para doon manirahan ang kanyang mag-iina para kung kailangan nila ng tulong, ang mga biyanan ay nasa tabi lang nila mismo. Habang tumatagal, lalo namang tumitibay ang pagmamahala ni Shehnaz at Kamal. Pumupunta si Kamal sa bahay ni Shehnaz at doon nagpapalipas ng oras sa kwarto ng mag-asawa kasama si Shehnaz. Sa paglipas ng panahon, lumalaki na ang mga anak ni Shehnaz. Madalas bumisita si Kamal sa kanilang tahanan at di nagtagal ay sinimulan na siyang tawaging abo na ibig sabihin ay tatay ng bunsong anak ni Shehnaz. Sinabi rin ni Kamal sa panganay na anak ni Shehnaz na abo o tatay na rin ang itawag nito sa kanya. Habang ang tunay na ama ng mga bata ay nasa Saudi Arabia, nagsusumikap ng husto para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-iina. Isang araw habang nag-uusap sina Shehnaz at Kamal na madalas na bumibisita sa bahay, ang panganay na anak ni Zafaruddin na nagiging mas mature na natuto ng malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali ay nagsimulang mapansin na may hindi tama sa pagitan ni Kamal at ng kanyang ina. Ilang beses na binanggit niya sa kanyang ama habang mag-uusap sila sa telepono ang madalas na pagbisita ni Kamal sa bahay nila. Si Zafaruddin na nahihirapan sa trabaho ay nagbakasyon at umuwi para kausapin si Shehnaz. Sinubukan niyang ipaunawa sa kanyang asawa na mayroon silang 2 anak at may magandang hinaharap na magkasama. Ngunit si Shehnaz na nabulag ng kanyang pagmamahal kay Kamal ay hindi ito maintindihan at nagsimulang makita ang kanyang asawa bilang kaaway. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi makumbinsi ni Zafaruddin si Shehnaz na makita ang mga bagay sa kanyang paraan. Umaasa siyang baka magbago pa ang asawa, ngunit naging malinaw na hindi talaga nagbago si Shehnaz. Sa huli, nagpasya si Zafaruddin
na umalis sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia para sa kapakanan ng kanyang asawa. Nagpasya siyang bumalik sa India at nakahanap ng bagong trabaho sa Noida. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang asawa at 2 anak mula sa Patna upang manirahan kasama niya sa Noida. Nagpasya siya na pagkatapos lumipat sa Noida, hindi na niya hahayaang bumalik ang kanyang asawa. Nanatili naman ang kanyang asawa sa Noida ng 2 taon at sa panahong ito, unti-unting nagsimulang maniwala si Zafaruddin na malamang ay nakalimutan na ng kanyang asawa si Kamal at natapos na rin ang kanilang relasyon. Pakiramdam niya ay nawala na ang nararamdaman ni Shehnaz para kay Kamal. Kung mayroon mang kahinahinala sa 2 taon na yon, siguradong mapapansin ni Zafaruddin, pero wala siyang napansing kakaiba. Nang masigurado niya na nagbago na si Shehnaz at nakalimutan na nito si Kamal, nagpasya siyang ipagdiwang ang Eid sa bahay ng kanyang mga biyanan sa unang pagkakataon at gusto niyang isama ang kanyang pamilya. Nagplano silang pumunta sa Patna noong May 1, 2022 at natuwa si Shehnaz sa narinig. Binigyan ni Zafaruddin ang kanyang asawa ng isang iPhone bilang regalo at tiwala siya na walang kahinahinala dito. Gayunpaman, hindi nila alam na si Shehnaz ay lihim na gumagamit ng ibang telepono. Itinago ni Shehnaz sa kanya ang pangalawang cellphone nito at meron itong SIM card na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng ibang tao na ibinigay sa kanya ni Kamal. Kapag mag-isa na lang si Shehnaz, ginagamit niya ang hidden phone na ito para makipag-usap at makipagpalitan ng mensahe kay Kamal, habang sinisigurong hindi malalaman ng kanyang asawang si Zafaruddin. Sa huling 2 taon, naniwala si Zafaruddin na maayos na ang lahat at naka-move on na si Shehnaz. Nang magpasya ang kanyang asawa na sapat na sila magdiriwang ng Eid, natuwa si Shehnaz at nadama niya na sa wakas ay dumating na ang pagkakataong makakatakas siya sa kanyang mga problema. Nang mag-isa na lang siya, tinawagan niya si Kamal at iminungkahi na gamitin nila ang Eid bilang pagkakataon para tuluyang maalis si Zafaruddin sa kanilang landas. Pinlano niyang tapusin ng kanyang asawa para tuluyan na silang magsama ng kanyang kabit na si Kamal. Magpapakasal sila at mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Sumang-ayon kaagad si Kamal na matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito. Inihanda na niya ang lahat at alam na niya kung ano ang gagawin. Ipinaliwanag niya ang plano kay Shehnaz at handa na ang lahat. Umaga ng May 1, 2022, si Shehnaz at ang kanyang pamilya ay lumipad patungong Patna. Nang gabing iyon, namili si Zafaruddin para sa Eid kasama ang kanyang mga anak. Pagkaalis niya, tinawagan ni Shehnaz si Kamal at pinapunta ito sa bahay. Tahimik niyang itinago si Kamal sa isang silid habang nasa pamimili pa ang kanyang asawa at mga anak. Nang bumalik si Zafaruddin kasama ang kanyang mga anak, sabay-sabay na silang lahat na naghapunan at pagkatapos ay natulog na ang mga bata. Ang plano ni Shehnaz ay salakayin ng kanyang asawa sa gabi pag mahimbing nang natutulog ang mga bata upang hindi nila makita ang karumaldumal na gagawin niya sa kanilang ama. Upang maisagawa ang kanyang plano, nagsimulang makipag-away si Shehnaz sa kanyang asawa tungkol sa mga bagay na walang kaugnayan sa kahit ano. Sa panahon ng pagtatalo, sinabi niya kay Zafaruddin na matulog ito sa kabilang kwarto. Sa galit, pumayag si Zafaruddin at hindi na nakipagtalo. Ngunit walang ideya si Zafaruddin na lahat ng ito ay bahagi ng isang kakilakilabot na plano ng kanyang asawa at ng kabit nito. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang mahimbing nang natutulog si Zafaruddin, tahimik na pinalabas ni Shehnaz si Kamal mula sa pinagtataguan nito at kumuha ng pressure cooker mula sa kusina. Pinili nilang huwag gumamit ng kutsilyo o iba pang matutulis na bagay sa takot na baka matrace ito pabalik sa kanila. Napanood ni na Shehnaz at Kamal sa maraming crime drama kung saan ginamit ang mga katulad na pamamaraan. Napagpasyahan nila na ang paggamit ng heavy pressure cooker ang magiging pinakamabilis at pinakamabisang paraan para tapusin si Zafaruddin. Sa isang malakas na hampas, inatake nila si Zafaruddin habang mahimbing itong natutulog. Sinisigurong hindi sila magmiminti sa unang pagtatangka. Matapos ang unang pag-atake, patuloy na pinaghahampas ni na Shehnaz at Kamal si Zafaruddin sa ulo ng paulit-ulit
hanggang sa natiyak nila na nalagutan na ito ng hininga. Pagsapit ng 3:30 ng madaling araw, habang mahimbing pang natutulog ang lahat, mabilis na lumabas ng bahay si Kamal. Inilak naman ni Shehnaz ang pinto pagkaalis ni Kamal at tahimik na naghintay sa kanyang silid sa pagdating ng umaga. Nagplano siyang maghintay hanggang magising ang kanyang anak at matagpuan nito ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ama para maisagawa niya ang kanyang inihandang kwento. Pagdating ng umaga at natagpuan ng kanyang anak ang labinid sa Faruddin, handa na si Shehnaz sa kwentong maingat niyang ginawa. Sinabi niya na 2 estranghero ang nakapasok sa bahay. Inatake siya ng mga ito, hinablot ang kanyang suot na kwintas at pagkatapos ay walang awang sinalakay ang kanyang asawa hanggang sa malagutan nito ng hininga bago tumakas sa lugar. Ito ang kwentong masinsinang binalak ni Shehnaz. Ngunit nang walang ninakaw maliban sa kanyang suot na kwintas noong panahong yun at walang iba pang mahahalagang bagay na nawawala sa bahay, malinaw na hindi pagnanakaw ang tunay na motibo. Ang likas na katangian ng pag-atake at ang mga sumunod na pangyayari ay nagsiwalat na ang krimen ay higit na hinihimok ng personal na puot at paghihiganti kaysa sa pagnanais na magnakaw. Ang kwentong ginawa ni Shehnaz para iligaw ang mga pulis ay napakahina at ang kahinaang ito ay mabilis na humantong sa pagkakalantat ng mga tunay na salarin. Nang maglaon na tagpuan ng pulisya ang isa pang cellphone na ginagamit ni Shehnaz upang makipag-usap kay Kamal. Ang mga talaan ng tawag na natagpuan sa teleponong iyon ay naging mahalagang ebidensya sa investigasyon. May 10, 2022, inaresto sina Kamal at Shehnaz. Humarap sila sa korte at nagpapatuloy pa rin ang kanilang paglilitis. Parehong nakakulong sina Shehnaz at Kamal sa kulungan ng Patna sa ngayon. Sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, ang tanging nawala ay ang isang kawawang masipag na tao na walang ibang hinangad kundi suportahan ang kanyang pamilya at panatilihing masaya ang kanyang asawa. Ngayon ang kanilang 2 maliliit na anak ay naiwan na walang ama at hindi malinaw hanggang kailan mananatili sa loob ng kulungan ang kanilang inang si Shehnaz at ang kabit nitong si Kamal. Ito lang po para sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.